351. Ibinaba ni Lance ang kanyang ulo at ngumiti kay Ping Pong Fei at sinabing, "Teacher Ping, nagsasanay ng kanyang stick." Nang makita ni Ping Pong Fei si Lance, ang kanyang puso ay sumabog sa paninibugho. Sa orihinal ay ipinagmamalaki ni Ping Pong Fei ang kanyang sarili sa pagiging ika-10 sa 10 natatanging kabataan, ngunit sa kasamaang palad sa oras na ito sa harap ni Lance, nakaramdam siya ng sobrang kaba, nagsasanay siya. Ang kanyang patpat na parang baliw sa mga araw na ito, na nagpapakawala, umaasa na ang kanyang pagkatao ay saysubog at ang kanyang lakas ay pumailang lang. "Lance, anong ginagawa mo habang nakatayo sa bubong ko?" tanong ni Ping Pong Fei. Sabi ni Lance, "Teacher Ping, maganda ang stick. By the way, Sally at Bella, girlfriend ko na sila ngayon, huwag mo akong kalimutang batiin, may gagawin pa ako, aalis na ako." Una. Pagkatapos sabihin iyon, binuhat ni Lance ang dalawang babae at lumipad papunta sa gusali ng opisina ng mga guro. Umalis si Ping Pong Fei sa kanyang bibig, bakit may magandang nangyari sa kanya. Then came to the broadcast room. It happened to be the second class of the morning at the moment, buong school ang klase. "Hello." Kinuha ni Lance ang mikropono at 2 beses itong pinakain. "Kumusta, sa lahat, ako si Lance. At ngayon ay may iaanunsyo ako, kapwa ko kasintahan ngayon sina Bella Pallen at Sally Brown." Ang buong paaralan ay isang araw na walang pasok. Nang marinig ang anunsyo ni Lance, ang buong paaralan ay umungal, parehong sina Sally at Bella Pallen ay naging kasintahan ni Lance ng sabay, at para ipagdiwang ito, ang buong paaralan ay nasa isang day off. Ito. Hindi si Lance ang principal, kaya sino siya para sabihing may day off ang buong paaralan. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Si Bella at Sally ay parehong nakatayo sa gilid na may walang magawa at mahiyain na mga mukha, si Lance ay napaka-profile, at sila ay mga babae kung tutuusin, parang nahihiya. Sinabi ni Lance kina Bella at Sally, dapat din kayong magsabi ng ilang salita sa buong paaralan. Sasabihin din natin. Hindi ba kayo masaya dito? Siyempre masaya ako, mauuna na ako. Si Bella ay abala sa pagtatapon ng kanyang pagkamahiyain, kinuha ang mikropono at sinabing, "Mga kapwa mag-aaral, ako si Bella, napakasaya ko. To be Lance's girlfriend together with Sally, I know that there will be talking about us lot behind our backs, but I want to say that I'm not afraid of what people say about me. I love Lance. And of course, ay mahal ko kayong lahat sa paaralan, salamat." Ngumiti si Lance, "Good point, Sally, ikaw na." Walang imik na kinuha ni Sally Brown ang mikropono at sinabing, "Mga kapwa mag-aaral, ako si Sally Brown, salamat sa inyong lahat, labis akong nagulat at naantig na maging kasintahan ni Lance ngayon, salamat sa inyong lahat." Matapos ibaba ni Sally ang mikropono, idinagdag ni Lance, "Mga kapwa mag-aaral, sigurado akong masaya din kayo para sa akin, kaya't magkaroon ng day off ngayon at magdiwang, huwag kalimutang biyayaan kami." Maraming mga lalaki sa paaralan ang biglang nagsimulang lihim na campaign si Lance, kahit na si Lance ay napakalakas, ngunit walang batang lalaki ang magiging masaya sa kanyang puso na hayagang mangibabaw sa 2 bulaklak ng paaralan. Siyempre, lihim na iniisip ng ilan sa mga batang lalaki na may kulay abo na buhok na alam na hindi sila karapat-dapat sa bulaklak ng paaralan, kung ako si Lance, gaano ito ka-Jose. Hindi ko talaga alam kung gaano kaganda para kay Lance na magkaroon ng 2 school flower girlfriend sa gabi, sayang, kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng buhay at buhay. Sinabi ni Lance na ang buong paaralan ay walang pasok ng isang araw, kahit na si Lance ay hindi isang guro, pati na ang punong guro, ngunit ang ilang mga mag-aaral ay talagang lumabas ng silid-aralan upang maglaro. Ang mga guro na nasa klase ay nagsimulang pigilan sila, ngunit agad na sinabi ng mga estudyanteng iyon, nag-anunsyo si Lance ng isang day off, maaari kang pumunta sa Lance kung hindi ka cool. Kaya walang magawa ang mga guro, at pagkatapos ay nilapitan nila ang punong guro, na wala ring magawa, kaya talagang may day off ang buong paaralan, at final exams na raw. At nanatili sa silid-aralan upang mag-aral. Lance. Inalis sina Bella at Sally sa paaralan, pumunta sila upang maglaro. Masaya si Lance sa panlabas, ngunit medyo gutay-gutay pa rin siya sa loob.
Ate, pasensya na. Ako na si Lance. Ang dating mahinang hangin, ay palayo ng palayo sa akin. Ate, ang iyong kapatid na si Wind, ay palaging magmamahal sa iyo. Kailangang matutunan ni Lance na bitawan ang kanyang panloob na bagahe, kaya bitawan mo na ngayon. Sa paaralan, narinig ni Yvonne ang broadcast ni Lance, napakasaya na ipahayag ang kanyang masayang balita, walang dahilan para magbuntong hininga ang kanyang puso. Sa oras na ito, si Ben ay abala sa pagsasabing, bakasyon, pagkatapos ay mamili tayo. No go. Umiling si Yvonne. Sinabi ni Ben, Miss, bilang bodyguard din, naabutan na ni Lance ang kanyang babae, habang ako, ha? Miss, actually, gusto rin kita, paano kapag magkasama? Magwala. Nanlumo si Ben. Dumating si Lance at ang kanyang dalawang kasintahan sa kalye at naglakad-lakad ng hindi napansin, si Sally at Bella ay parehong babae, kaya medyo maraming paksa, pumunta sila sa isang tindahan ng sapatos, si Lance ay nakaupo sa labas at naghintay. Sinabi ni Sally, Bella, nakapagdesisyon ka na ba? Bakit hindi ka ba nakapagdesisyon? Hindi, tinatanong lang kita, kung nakapagdesisyon ka na talaga, mag-boyfriend na tayo simula ngayon. Lahat ng meron ako ay kay Lance na. Ako rin. Nagkatinginan silang dalawa sa mga mata at pagkatapos ay ngumiti, parehong namumula, isang tamis sa kanilang pagkamahiyain. Sa orihinal, sina Sally at Bella, ay walang gaanong pagkakaibigan, at hindi rin sila nakakapag-usap tungkol sa pagkakaibigan. Ngunit sa ngayon, tila tinatrato nila ang isa't isa bilang matalik na magkaibigan, at talagang mahirap maunawaan kung ano ang iniisip ng mga tao sa isa't isa. Sa sandaling ito, si Kent Brown talaga ang punong tanggapan ng Zon Long Hall, tumatanggap ng ilan sa mga gawain ng Zon Long Hall, siya ang magiging acting hall master ng Zon Long Hall sa hinaharap, tiyak na siya ang magpapatakbo ng Zon Long Hall ng maayos. Sa sandaling ito, nakatanggap si Kent ng tawag mula sa isang guro. Pagkaraan ng ilang segundo, natigilan doon si Kent na may hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha, pagkatapos, agad na dinial ni Kent ang telepono ng kanyang anak upang i-verify kung totoo ito. Sinusubukan ni Sally Brown ang isang pares ng sapatos kasama si Bella Palan, at napakasaya nilang nakikipag-usap, sa magandang mood. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono ni Sally. Hello, Dad. Kinuha ito ni Sally. Sally, may nagsabi lang na kayo ni Bella ay parehong girlfriend ni Lance ngayon, at nasa radyo pa rin, totoo ba? Si Kent ay abala sa pagtatanong. Natigilan si Sally Brown, hindi inaasahan na malalaman ito ng kanyang manang ganoon kaga. Dad, if I said it was true, tutol ka ba? Ngayong katabi ko na rin si Kaylee, we're both going shopping with Lance. Ngumiti si Kent, bagaman parang hindi ka panipaniwala, nagawa ni Lance na ipahayag ng lantaran na pareho kayong girlfriend niya, kaya sigurado akong hindi kanya pakikitunguhan ng masama. Dad, hindi ka tumututol. Wala akong mahanap na dahilan para tumutol, sige, i-verify ko lang kung chismis iyon, ituloy nyo ang paglalaro nyo. Tumawa si Kent Brown. Ang dahilan kung bakit hindi tumutol si Kent Brown ay si Lance ay sapat na tapat para hayagang aminin na silang dalawa ay kanyang mga kasintahan, at hindi tulad ng mga mayayaman at mayayamang negosyante, na napaka-inosente sa panlabas, ngunit sa katunayan ay lihim ang isang buong grupo ng mga manliligaw at pangalawang asawa. Si Lance ay hayagang nagpahayag na siya ay ganap na naiiba sa mga taong iyon, at naglakas loob siyang maging responsable. 352. Si Bella at Sally ay bumili ng tig-isang pares ng sapatos na nagustuhan nila, at ang pera ay binayaran ni Lance, na ngayon ay pumalit sa Zon Long Hall at narinig na napakayaman. Ang unang bagay na kailangan mong malaman ay kung paano makuha ang pinakamahusay sa iyong mga sapatos, at kung paano makuha ang pinakamahusay sa mga ito. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay siguraduhin na mayroon kang magandang relasyon sa iyong mga magulang. Sa gabi, nakipaglaro si Lance sa kanyang dalawang kasintahan sa araw na iyon. Sa oras na ito, may iisip si Lance sa kanyang isipan.
Ako ay nag-a-apply ng panloob na puwersa upang i-unblock ang mga meridian para kay Sally araw-araw, na nagiging sanhi ng hindi ako makapagpahinga ng maayos sa loob ng 1 linggo, pabayaan ang sarili kong paglilinang, at ang mga resulta ay hindi masyadong maganda. Naramdaman ni Lance na ang plano ay malayo sa kanyang naisip, malayo dito. Mukhang gagawa ako ng paraan, I'll simply sacrifice my internal strength and pour it directly into them, para kahit napakalaking drain sa akin, at least kaya kong linangin mag-isa. At bumawi sa aking naubos, at ang mga resulta ay magiging mas mahusay. Nagtanong si Sally, saan tayo pupunta para sa hapunan ngayong gabi? Sinabi ni Lance, diretso ka sa bahay para sa hapunan ngayong gabi, Bella, pupunta ka rin sa bahay ni Sally ngayong gabi at matulog kasama si Sally. Oh, good. Medyo nahihiya si Bella ngunit hindi tumutol, kakaiba ang ekspresyon ni Sally, gusto ba ni Lance na hawakan silang dalawa sa gabi? Tanong ni Sally Brown sa mahinang boses, ina-unblock mo rin ba ang aking mga meridian sa gabi? Siyempre itutuloy natin, pero iba, mas direkta at epektibong diskarte ang gagawin ko, at ngayon, kayong dalawa, natatakot ako, hindi na ito maasikaso kung gamitin ang nakaraang diskarte. Anong paraan? Aalamin natin mamayang gabi. Sa gabi, dumating si Bella sa bahay ni Sally sa unang pagkakataon at kumain ng hapunan kasama si Kent. Ngumiti si Kent, Bella, huwag kang magalang, huwag kang malaya. Alam ko, salamat Tito Kent. Namumula na sabi ni Bella. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Lance, pumunta ka kaagad sa kwarto ko. Parehong tumayo sina Sally Brown at Bella Pallen at naghanda na umakyat. Bumilis ang tibok ng puso ni Kent Brown at napabuntong hininga, hindi naman, sa unang araw pa lang nagsisimula kang magkaayos at nagmamadali ka na. Dalawa sa isang pagkakataon. Si Kent Brown ay abala sa pagtatanong, Lance, kagagaling lang ni Sally mula sa kanyang malamig na karamdaman, kaya sa lalong madaling panahon ang isang iyon, magiging. Tio Kent, mali ang pagkakaintindi mo, gusto kong itanim sa kanila ang sarili kong enerhiya, para lang i-unblock ang mga meridian nila. Sabi ni Lance. I'm sorry, Lance, I misunderstood. But, you're instilling your own internal energy to them, will this hurt you a lot? Walang itinago si Lance at tumango, ang pinsala sa akin ay tiyak, ngunit ito ang pinakasimple at direktang paraan para maging epektibo. Inalis nila ang bare sa kanilang mga meridian, at magiging doble ang kanilang epekto sa kalahati ng pagsisikap kung sila ay cultivate their internal heart techniques, samantalang ako mismo, makaka-recover ako with enough time. Mabuti. Tumango si Kent nang may pasasalamat. Umakyat si Lance at silang tatlo. Dati, si Lance ay nakakabit sa katawan ni Sally, tinatanggal ang harang sa kanyang mga meridian sa pamagitan ng kanyang mga pores, bagaman ang pamamaraang ito ay hindi makakakain ng panloob na lakas ni Lance, gayunpaman, ang mga resulta ay katamtaman, at sa loob ng 1 linggong diretso, si Lance mismo ay walang pagkakataon na magpahinga o magbungkal, sa halip, siya ay nahuhulog. Fall. So, simpleng utos ni Lance, at saka, 2 babae na ngayon, at ang dating paraan ng pagiging malapit ay malayo sa kasiya siya. Magkatabi kayong umupo sa kama ng nakakross ang mga paa. Utos ni Lance. Ginawa ni Bella at Sally ang sinabi sa kanila at naupo silang nakakross sa kama, kasama si Lance sa likod nila, bawat isa ay may kamay sa kanilang likod. Pagkatapos, inilipat ni Lance ang panloob na enerhiya sa kanyang katawan kina Bella at Sally sa pamamagitan ng kanyang mga braso, gamit ang pinakasimple at direktang paraan upang ganap na i-unblock ang kanilang mga meridian. Bandang hating gabi, lahat ng meridian ni Sally ay na-unblock, ngunit hindi pa tapos si Bella, dahil ito ang unang pagkakataon para sa kanya ngayon. Pagsapit ng 3:00 ng umaga, natapos na rin ni Bella ang pag-unblock ng mga meridian sa buong katawan niya. Inubos ni Lance ang panloob na lakas ng kanyang buong katawan, at sa sandaling matapos siya, ang kanyang buong katawan ay bumagsak ng mahina. Pagsapit ng 8:00 kinaumagahan, nagising si Lance, agad na sinuri ni Lance ang kanyang katawan, at ang nauubos na puwersa sa loob ay nakabawi ng 10%. Gumon si Lance,
tila ito pa rin ang pinakamahusay na paraan upang gamitin ang simple at direktang pamamaraang ito. Bella, Sally, ngayong ang iyong mga meridian ay walang harang, maaari mo na ngayong simulan ang paglinang ng iyong panloob na lakas. Itinuro ko sa iyo ang Undistinguished Heart Sutra, at ang panloob na puwersa na iyong nililinang ay napakadalisay at makapangyarihan. Ang mga ugat at buto ni Bella mahirap, kaya hindi siya nagsasanay ng espada at inilalagay ang buong isip niya sa paglinang ng kanyang panloob na puso. Bagamat ang mga ugat at buto ni Sally ay mahusay, nagsasanay ng mga internal na diskarte sa puso habang nagsasanay din ng sword arts, ituturo ko sa iyo ang isang set ng sword arts na angkop. Para sa inyo, tinatawag na 10,000 Buddhist offering flowers. Sabi ni Lance sa dalawa. Sinabi ni Bella, hindi ako nagsasanay ng swordsmanship, nagsasanay lamang ako ng panloob na lakas, kaya maituturing ba akong may martial arts? Ngumiti si Lance, syempre mahalaga, kung malalim ang iyong panloob na lakas, hindi mo kailangan ng martial arts para matalo ang isang tao hanggang mamatay. Kung pantay ang iyong panloob na lakas, wala kang anumang kalamangan, panloob na lakas ay ang pundasyon ng swordsmanship. Ngayon, kayong lahat, gayunpaman, ay walang lakas sa loob, at pareho kong inalis sa pagkakablock ang inyong mga meridian at itinuro sa inyo ang Unbridled Heart Sutra, kaya ang paglinang ng inyong panloob na lakas ay nasa inyo. Hindi na kita tuturuan lahat ng susunod na araw, naubos ko na ngayon ang panloob na enerhiya ng aking buong katawan, at kailangan ko ng ilang oras upang mabawi ang aking sarili. Manam. Tumango silang dalawa. Nagsimulang magnilay-nilay si Lance, nilinang ang Undistinguished Heart Sutra at ang Great Pan Heart Sutra sa kanyang katawan. Itinuro lamang sa kanila ni Lance ang No Delusion Heart Sutra, ito ay dahil kasi simula pa lang nila, mabuti na itong linangin. Ang No Delusion Heart Sutra ni Lance at Great Pan Heart Sutra ay parehong napakalakas na panloob na pamamaraan ng puso, hindi mas mababa sa Yijin Sutra na iyon. Si Sally at Bella Palin ay hindi ginagambala si Lance at pumunta sa tabi ng silid ni Sally. Bella, medyo mahina si Lance ngayon, kaya nakalimutan niya mismo na hindi pa niya itinuro sa iyo ang Unbridled Heart Sutra. Hayaan mo akong turuan ka, isang linggo na akong nagsasanay ng Unbridled Heart Sutra. Nagtanong si Bella, magiging okay kaya si Lance ng ganito. Huwag kang mag-alala, malakas siya, Wind Lightning ang pangalan niya sa dati niyang buhay, ang kanyang mga kakayahan ay hindi masusukat, hindi isang bagay na maaari nating isipin, hindi ko kailanman pinagdudahan ang kanyang mga kakayahan. Bella, sisimulan kong ituro sa iyo ang Unbridled Heart Sutra. May kabuuang 18 layers ng Unbridled Heart Sutra, na-cultivate ko na ang unang layer, ang recipe ay. Si Sally ay nagsimulang magturo kay Bella. Naisip ni Lance na medyo naubos na siya, at nakalimutan niya mismo na hindi pa niya itinuro kay Bella ang Unbridled Heart Sutra, kaya nagmadali siyang umalis para magsanay. Sa susunod na 3 araw, ginugol ni Lance ang susunod na 3 araw sa pagsisikap na linangin ang kanyang panloob na mga diskarte sa puso, at pagkaraan ng 3 araw, nabawi ni Lance ang kalahati ng kanyang natupok na panloob na lakas. 353. Gayunpaman, si Lance ay nasa problema. Nagalit pala si Fang Zhengzhou ng Zhonlong Hall na inalis sa kanya ang kanyang Zhonlong Hall, kaya pumunta siya sa Dongyang County para magdemanda. Ang lungsod ng London sa heograpiya ay nasa ilalim ng pamamahala ng Dongyang County, at sa ilalim ng buong Dongyang County, mayroong humigit kumulang 30 lungsod, at ang lungsod ng London ay isa sa kanila. Mayroong 4 na napakalakas na puwersa sa Dongyang County, at ang isa sa kanila ay tinawag na Qingyang Gate. Si Fang Zhengzhou ay nangingibabaw sa lungsod ng London sa loob ng maraming taon, at natural na nagkaroon ng ilang kakilala sa county, at ang Zhonlong Hall ay umaasa sa Qingyang Gate sa county. Ngayong ang Zhonlong Hall ay kinuha ni Lance, hindi na nagawa ni Fang Zhengzhou. Tawagin muli ang kanyang 2 disipulo mula sa Martial Arts Academy sa maikling panahon, kaya pumunta siya sa county para makipag-ugnayan muna sa Qingyang Gate.
Nakita ng tatlong master ng Qingyang Gate na talagang naging anak si Fang Zhengjun sa kanyang pera sa mga nakaraang taon, kaya ipinadala nila ang isa sa kanyang mga disipulo sa London City upang tulungan si Fang Zhengjun na makuhang muli ang Zhonlong Hall. Sa sandaling ito, isang kotse ang nagmaneho papunta sa villa area kung saan matatagpuan ang bahay ni Kent. Ang nasa unahan ay kung saan nakatira si Lance. Sabi ni Fang Zhengjun sa isang binata. Sa harap ng bahay ni Kent, huminto ang sasakyan at lumabas ang binata sa kotse at tumingin sa villa ni Kent. Fang Zhengjun? Wala ka ring sapat na kakayahan, gaano kalakas ang isang taong nakatira sa ganoong kaliit na lugar, ngunit talagang ninakawan ka ng iyong bulwagan, kung hindi dahil sa pagiging mabait mo sa aking Panginoon sa lahat ng mga taon na ito, paano kaya ako ipadala ng aking amo para tulungan ka? Sabi ng kabataang iyon. Oo, salamat sa Three Gate Masters at gayon din kay Brother Leroy. Kung matutulungan ako ni Brother Leroy na bawiin ang Zhonlong Hall, ako, si Fang Zhengjun, ay lubos na nagpapasalamat. Kaya lang, ang taong iyon na si Tang si Lance ay malalim at hindi moari, dapat mag-ingat si Brother Leroy. Malalim at hindi maisip, gusto kong makita kung gaano ito kalalim at hindi maisip. Tanungin ko ba si kapatid na Leroy, anong lugar ka ngayon? Tanong ni Fang Zhengjun. Sinabi ni Leroy na may pagmamalaki sa kanyang mukha, outer gate perfection level, hindi pa sapat. Sapat na, karapat-dapat na maging disipulo ng tatlong master ng Green Sun Gate, malakas lang. Kalokohan, ang aking master ay isa ng dalubhasa sa antas ng pintuan sa loob, tayo na, pumasok at hanapin si Lance. Sa sandaling ito, si Lance ay nasa bahay, naramdaman ni Lance na may paparating, isang dalubhasa sa antas ng pagiging perpekto sa labas ng pinto. Medyo nalilito si Lance, ang lungsod ng London ay bihirang magkaroon ng malalakas na tao na lumampas sa antas ng panlabas na gate. Nabawi na ng panloob na lakas ni Lance ang kalahati ng kanyang lakas, kaya hindi dapat maging problema ang pakikitungo sa eksperto sa antas ng pagiging perpekto sa labas ng pinto. Lance, lumabas ka. Ang binata na tinatawag na Leroy ay tumayo sa harap ng villa at sumigaw. Si Sally at Bella ay abala sa pagtakbo sa balkonahe upang tumingin. Sa sandaling iyon, pinigan ni Leroy ang kanyang puso habang nakatingin kina Bella at Sally. Hindi ko inaasahan na may dalawang malalaking dilag na nakatago sa bahay, napakagaling. Si Leroy ay agad na naging malabog, ang mga taong nagsasaka ay may magandang katawan, kaya ang aspetong iyon ay yumayabong din, normal na maging malabog sa paningin ng magagandang babae. Lumabas din si Lance sa balkonahe at tumingin sa dalawang taong nakatayo sa ibaba. Itinuro ni Fang Zhengjun si Lance at sinabing, kapatid na Leroy, siya si Lance, bilasan mo at bugbugin mo siya. Ngumuso si Lance, Fang Zhengjun, kaya ikaw, nagdala ka ng isa pang nakababatang kapatid ngayon, hinahanap mo ba ang kamatayan? Hindi ka pa man lang gumagaling sa binti na nabali ko, at napakabilis mong nakalimutan ang sakit. Galit na sinabi ni Fang Zhengjun, Lance, malapit na ang iyong wakas, kilala mo ba kung sino ang senior na ito? Hindi ko alam, at hindi ako interesadong malaman. Napakunot-noo si Lance. Yun. Nagalit din si Leroy nang makita niya si Lance na mukhang namumuhi sa kanya. Sinabi ni Fang Zhengjun, Lance, dahil hindi mo alam, maaari kong sabihin sa iyo na siya ay isang disipulo ni Pang Huan, ang ikatlong master ng Qingyang Gate sa Dongyang County, si Brother Leroy ay si Brother Leroy. Ay umabot na sa antas ng pagiging perpekto sa labas ng gate, patay ka ngayon. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, ano ang Dongyang County, hindi naintindihan ni Lance ang geographical na dibisyon ng mundong ito. Oo. Tumingin si Lance kay Leroy at sinabing, Leroy, sa palagay ko hindi ka napakaliit na tao para makapagsanay sa outer gate perfection, ngunit si Nainai ay handang imaneho ng isang tulad ni Fang Zhengjun, nagulat talaga ako. Napaawang ang bibig ni Leroy at nagtanong, sino ang dalawang dilag? Girlfriend ko yon. Haha, hindi ko ine-expect na may ganito kagandang babae sa maliit na London City, not bad, I Leroy quite like it. Nang makita ni Sally at Bella ang mukha ni Leroy, nang inag ang kanilang mga katawan.
Nanlamig ang tingin ni Lance at sinabing, Leroy, hinahanap mo ba ang kamatayan? Sige, Lance, putulin mo na ang kalokohan, kukunin ko ang dalawang babaeng ito ngayon. At saka, hindi ako eksaktong pumupunta rito para tulungan si Fang Zhengjun na bawiin ang Zhonlong Hall, ngunit para hikayatin kang sumuko sa aking Panginoon. Hindi mahalaga sa amin kung sino sa inyo ang may kontrol sa Zhonlong Hall. Kung handa kayong sumuko sa aking Panginoon, hindi ko hinihiling, kung ayaw ninyo, ako tutulungan si Fang Zhengjun na bawiin ang Zhonlong Hall. Lance, naririnig mo ba ako? Leroy, magbibilang ako ng 3, at kung hindi ka aalis, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko sa iyo. Sabi ni Lance, hindi binanggit ang isang salita tungkol sa pagsuko na ikinainis ni Leroy. 1, 2, 3. Si Leroy ay hindi lumayo, sa halip ay hindi siya nag-alala pang tingnan si Lance at ibinalik ang kanyang tingin kina Sally at Bella, ang kanyang dila ay dumidilaan pa rin sa kanyang mga labi. Sa mundong ito, maraming babae, ngunit ang mga tunay na kagandahan ay itinuturing nakakaunti kumpara sa napakalaking base ng mga kababaihan, ngunit ngayong nakakita siya ng 2 dilag sa lugar na ito, naramdaman ni Leroy na hindi ito isang pag-aaksaya ng isang paglalakbay, at sa loob-loob niya ay itinuturing na sina Bella at Sally ay sa kanyang bag. Kung tutuusin, sa napakaliit na lungsod, imposibleng may makakalaban sa kanya. Agad na tumalon si Lance mula sa gusali at dumiretso sa Leroy. Baliwalain ang sarili mong lakas. Ungol ni Leroy at binato si Lance ng napakalakas na suntok. Ang katawan ni Lance ay kumikislap at direktang nakarating sa harap ni Leroy, na naramdamang lumabo ang kanyang mga mata. Bang! Sinuntok ni Lance ang tiyan ni Leroy, pagkatapos ay itinaas siya ni Lance. Ayaw mong hamanin ang aking mga limitasyon. Sabi ni Lance. Tumulo ang malamig na pawis sa noo ni Leroy habang nanginginig at sinabing, ikaw talaga ay isang dalubhasa sa panloob na antas ng pinto, paano ito posible sa maliit na lungsod na ito? Gaano man katanga si Leroy, alam na niya na si Lance ay nasa inner gate level, kung saan siya isang outer gate perfection level na kalaban, kahit na siya ay isang baguhan sa loob ng gate, maaari pa rin niya itong talunin, hindi banggitin. Hindi pa niya naaabot ang outer gate perfection. Sa oras na ito, si Fang Zhengjun, na nasa gilid, ay nanginginig sa takot, iniisip kung mali ba ang narinig niya, at sinabing may kaba, inner door. Si Lance ay nasa inner class. Nanginginig din si Leroy, wala siya sa harap ng isang dalubhasa sa antas ng panloob na pinto, hindi inaasahan na ang lungsod ng London ay magkakaroon talaga ng eksperto sa antas ng panloob na pinto. Itinapon ni Lance si Leroy at sinabing walang pakialam, maligaw ka. Inihagis ni Leroy si Fang Zhengjun, hinayla ang kanyang mga paa palabas at tumakbo, anong kagandahan ang walang pakialam, mabilis siyang tumakas at pinuntahan ang kanyang amo, ayaw sumuko ni Lance sa kanyang Panginoon, at siya ay nasa loob pa rin. Eksperto sa sekta, mas mabuting hayaan ang kanyang Panginoon na gumawa ng pinal na desisyon sa bagay na ito. 354. Fang Zhengjun, ano iyon Green Sun Gate? Matapat na sumagot si Fang Zhengjun, ito ang pinakamalakas na puwersa sa saklaw ng ating Dongyang County, ang hindi regular na puwersa ng ating buong Dongyang County ay nasa ilalim ng kontrol ng Qingyang Gate, ang aking Zhonlong Hall ay sumusunod sa 3 master ng Qing. Yang Gate, kaya pumunta ako para hilingin sa 3 master na tulungan akong mabawi ang Zhonlong Hall. Pinaikit ni Lance ang kanyang mga mata, ang Qingyang Gate na ito ay tila napakalakas. Maligaw, at huwag mo na akong guluhin muli. Sigaw ni Lance. Oo, hindi na ako mangangahas muli. Agad na lumabas si Fang Zhengjun sa bahay ni Kent, ngunit sa loob ng puso ni Fang Zhengjun, inaasahan pa rin niyang babalik ang kanyang malaking disipulo at linisin si Lance. Si Lance ay nakatayo sa parehong lugar at nag-isip, gusto niyang mamuhay ng payapa at tahimik, ngunit ngayong nakipag-cross na siya sa mga landas na may pinakamalaking kapangyarihan sa Dongyang County, natatakot ako na magkakaroon pa rin ng gulo. Umakyat sina Sally at Bella. Nagtanong si Bella, anong problema? Tingnan mo kung gaano kabigat ang mukha mo. Sinabi ni Lance, ang Qingyang Gate na iyon, mukhang hindi mahina. Hindi mo sila matatalo. Si Sally ay abala sa pagtatanong.
Ang Leroy na iyon ay ngayon lang ay nasa outer door perfection level, habang ang kanyang master ay ang Panginoon ng tatlong pinto, tiyak na mayroong mas makapangyarihan sa itaas ng tatlong pinto, at ako ngayon ay nasa gitnang yugto ng panloob na pinto. I'm sure hindi ganoon kadaling harapin. Isang segundo tandaang basahin ang aklat. Parehong nakaramdam ng kaunting takot sina Sally at Bella. Sana, hindi na sila magpadala ng iba. Sabi ni Lance sa kanyang puso, kung talagang hindi sila titigil, tiyak na hindi rin titigil si Lance, kahit na ang kaharian ni Lance ay nasa gitnang antas lamang ng inner gate, hindi siya madaling magalit. Pagkatapos noon ay tumakbo si Leroy, agad niyang tinawag ang kanyang amo. Leroy, tapos na ba ang London City? Yung Lance na pumalit sa Dragon Hall, susuko ba siya sa akin? Kung ayaw mo, kailangan mong tulungan si Pang Zhengzhou na bawiin ang Zhanlong Hall at huwag na huwag siyang bigyan ng pagkakataong makabalik sa iba pang mga disciple master. Sinabi ng master ni Leroy na ang 7 o 8 disciple master ng Qingyang Gate at 7 o 8 disciple master ay nag-aaway din ng hayagan at palihim. Si Leroy ay abala sa pagsasabing, Guro, ang Lance na iyon na umagaw sa Zhanlong Hall ay nakarating na sa panloob na tarangkahan sa lakas. Ano? Ito ay talagang isang dalubhasa sa panloob na sekta, bakit ang isang dalubhasa sa panloob na sekta ay mananatili sa isang maliit na lungsod ng London? Ang Panginoon ni Leroy, si Pang Huan, ay nabigla. Master, ano ang dapat nating gawin ngayon? Medyo mahirap, hindi ko alam kung anong level si Lance sa inner sect, kung hindi ko siya matalo, hindi ba ako magbubuhat ng bato para durugin ang sarili kong mga paa? Guro, bakit hindi muna natin ibunyag ang balita sa Five Gates Master? Kapag nalaman niya ito, tiyak na magpapadala siya kaagad ng isang tao para hanapin si Lance, at pagkatapos ay magagamit natin ang Five Gates Master para makita ang Lance na ito. Kung talagang napasuko ng Five Gates Master si Lance, maaari kang gumawa ng isa pang hakbang upang tulungan si Pang Zhengzhou na bawiin ang Zhanlong Hall, sa pangalan lamang, at ang Five Gates Master ay hindi makapagsalita ng anuman. Sige, gawin na natin. Sa oras na ito, sa bahay ni Kent, sinuri ni Lance ang pagsasanay sa panloob na pag-iisip ni Bella at Sally at nalaman nilang pareho silang mahusay sa pagsasanay ng kanilang panloob na kasanayan. Kinaumagahan, dumating ang isang lalaki sa bahay ni Kent. Nasaan si Lance? Tanong ng lalaki, at mukhang kinakaladkad niya. Bago magsalita si Kent, bumaba ng hagdan si Lance. Nakita ni Lance na isa itong eksperto mula sa nahuling outer gate, nagtanong si Lance, ako si Lance, sino ka at ano ang gusto mo sa akin? Ang lalaking iyon mula sa yumaong outer gate ay nagsabi, Lance, nabalitaan ko na kinuha mo ang Vorpal Dragon Hall at naging Hall Master ng Vorpal Dragon Hall, mayroon bang ang bagay na ito? Oo, mas mabuting sagutin mo ang tanong ko bago kita palabasin ng kwarto, sabi ni Lance. Naku, hindi nakakagulat na naglakas loob kang agawin ang Zhanlong Hall, medyo mayabang. Alam ba ito ng Qingyang Gate? Sa loob ng 12 ng mga lungsod sa lugar na ito, ang pinakamakapangyarihang puwersa, anak ako ng 5 master ng Qingyang Gate. Hinanap kita ngayon, hindi kita pinipigilan na maging pinuno ng Zhanlong Hall, wala kaming pakialam kung sino ang pinuno ng hall, ang mahalaga sa amin ay kung kanino ito kabilang. Tumawa si Lance, so ito na naman ang Green Sun Gate, kung sino ang kinuha ko, magsalita ka, kanino mo ako gustong mapabilang muli? Again. Nilapitan ka na ba ng mga pinadala ng ibang gatekeepers bukod sa akin? Cut the crap. Okay, Lance, isa lang ang itatanong ko sa iyo ngayon, handa ka bang kunin ang Zhanlong Hall at bumalik sa aking ama, ang 5 gates ng Qingyang Gate, Liu Yuan? Ngumuso si Lance, hindi interesado. Natigilan ang lalaki, pagkatapos ay tumawa, Lance, bago tumanggi, mas mabuting malanawan mo ang iyong sitwasyon, ang hindi regular na puwersa ng buong Dongyang County ay nasa ilalim ng utos ng Qingyang Gate, kahit na hindi ka sumuko sa aking ama, kailangan mo pa ring magpasakop sa alinman sa mga may-ari ng gate ng Qingyang Gate, kung hindi, ang Qingyang Gate ay hindi papayag na magkaroon ng Zhangyong Hall. Naiintindihan mo ba?
Isumite sa aking ama, ito ang iyong pinakamatalinong pagpipilian, huwag mo akong pilitin na gumamit ng dahas. Gumalaw ang figure ni Lance. Bang! Sinuntok ni Lance ang lalaking iyon sa mukha. Nahulog ang lalaking iyon sa paanan ni Lance. Hindi kita pipilitin na gumamit ng dahas, dahil wala kang kakayahang gawin iyon. Ah, ikaw. Gulat na tumingin ang lalaki kay Lance. Tinapakan ni Lance ang lalaki at tinanong, anong antas ang kaharian ng iyong ama? Sabihin mo sa akin ang totoo o tatapakan kita. Sabi ko, nakarating na ang tatay ko sa inner elementary, wag mo na akong saktan. Tumibok ang puso ni Lance, tanging ang inner elementary. Masyadong masama ang junior level sa mga kamay ni Lance, ngunit ang intermediate na si Lance ay maaari ding mag-spike nito. Kaya, ang Qingyang Gate ay hindi kasing lakas ng inaakala ni Lance, ang 5 Gate Master ay mga baguhan lamang sa loob ng gate. Nagtanong muli si Lance, ano ang lakas ng 3 Master ng iyong Qingyang Gate? Simula. Level ng inner gate, pero nag-practice siya ng mas advanced na internal skills kaysa sa tatay ko, kaya mas malakas siya kaysa sa tatay ko. Sige. Maaari kang mawala, bumalik at sabihin sa lahat ng mga master ng iyong Qingyang Gate na personal kung bibisitahin sila sa ibang araw. Pagkasabi noon, pinalayas ni Lance ang lalaki. Nagpasya si Lance na personal na pumunta sa Qingyang Gate, kung hindi, isa-isa, haharas siya sa kanya, at sapat na si Lance sa pagsapit ng bagong taon. Dahil ang Qingyang Gate ay hindi kasing lakas ng inaakala niya, siya ay sinubukan ito. Sa bagay, ang Zhonlong Hall ay dati ng Hall Master, kaya hindi siya natakot na maging Door Master muli. Ang lalaking pinalayas ay natakot, si Lance ay masyadong mayabang, siya ay personal na pupunta sa lahat ng kanilang mga master ng pinto ng Qingyang Gate. Tanong ni Kent Brown, Lance, huwag kang madadala ang Qingyang Gate ay isa sa pinakamakapangyarihang irregular na puwersa sa ating buong Dongyang County, mahigit 30 lungsod ang Qingyang Gate ay may hindi bababa sa 10,000 tao. Tio Kent? Don't worry for me. Imbes na paulit-ulit nila akong guluhin, mas mabuting ako na ang magkusa na pumunta sa kanila, hindi naman ako natatakot na maging Door Master ulit. Ngunit, ang Qingyang Gate ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa mahigit 30 lungsod, at ang ating lungsod ng London ay isa lamang sa kanila. Sabi ni Kent na nanginginig ang puso. Oh, so what? Ngumiti si Lance at kontento na siya. 355. Kinaumagahan, sumakay si Lance sa isang eroplano papuntang Dongyang County. Sa Qingyang Gate sa Dongyang County, 8 Gate Masters ang nakaupo sa main hall at tinatalakay ang isang bagay. Mga Ginoo, napatawag kayo ngayon dahil sa nangyari sa ilalim ng pinto na ikinainis ko. Sabi ng isang Door Master na mukhang pinakamalakas. Ang 8 Gate Master ay napalingon lahat sa Gate Master na nagsalita. Sinabi ng Grand Gate Master, 5th Gate Master, ikaw ang unang nakaalam nito, kaya dapat ikaw ang magsabi nito. Oo, Grand Gate Master. Ang 5th Gate Master na iyon ay tumayo at sinabi sa iba pang 7 Gate Master, mga Ginoo, sa ilalim ng hindi regular na teritoryo ng kapangyarihan ng ating Green Sun Gate, London City, mayroong isang lalaking nagngangalang Lance na Song Akop. Ang Zhonlong Hall. Noong nakaraan, ang Vorpal Dragon Hall na ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng 3 Grandmaster, ngunit pagkatapos itong agawin ni Lance, ipinadala namin ng 3 Grandmaster ang aming mga tauhan upang hanapin si Lance, umaasa na babalik si Lance sa amin. Ngunit nagulat ako, na si Lance ay isang dalubhasa sa loob ng sekta at napaka-arrogant, at sinabi sa anak na pinadala ko upang hanapin siya na siya ay personal na pupunta upang bisitahin kaming lahat ng mga sect master sa ibang araw. Paano kabalbalan? So damn arrogant, thinking he's an inner sect level. Ngayon, ipinatawag namin ang lahat ng Gate Masters dito upang pag-usapan ang bagay na ito, anong mga hakbang ang dapat gawin laban sa taong ito, si Lance, upang mapanatili ang reputasyon ng ating Green Sun Gate. Gate Master, iminumungkahi ko na pumunta tayo sa London City at putulin itong Lance. Sabi ng 3rd Gate Master. Kung ganoon, sino ang dapat ipadala doon? Unang website Consuelo. Net.
Maya-maya lang, isang boses ang nagmula sa bubong, hindi na kailangang magpadala, nandito na ako. Dumating sila sa Qingyang Gate, 2 oras ang layo sakay ng eroplano. Ang bubong na ito ay isang glazed na tile na bubong, isang anti-gong gusali, kaya tumayo si Lance sa bubong at nagsalita, at narinig siya kaagad ng mga tao sa bahay. Lumipad kaagad si Lance pagkarating sa Qingyang Gate at tumayo sa isang rooftop, hindi inaasahan na ang 8 gate masters ay nagkikita sa pangunahing bulwagan sa ibaba ng bahay na ito. Sino? Sino ang nagsasalita sa bubong? Tumayo ang 8 doormasters, at wala ni isa sa kanila ang talagang naramdamang may tao sa bubong, at ngayong bigla na lang nilang narinig na may nag-uusap sa bubong, nakaramdam ng awkward ang lahat. Ako ito, Lance. Sabi ni Lance. Pagkatapos, 8 gate masters din ang biglang lumipad sa bubong at pinalibutan si Lance sa bubong. Ikaw ba si Lance na taga London City? Tama, ako nga. Tumango si Lance at tiningnan ang 8 tao sa harap niya, 6 sa kanila ang nasa unang bahagi ng inner gate, at 2 lang sa kanila ang nasa gitnang antas ng inner gate. Saglit na umiling si Lance, iniisip na ang Green Sun Gate ay isang makapangyarihang gang, ngunit ito pala ay isang rabble na medyo mas advanced kaysa sa Zhonlong Hall. Lance, maglakas loob ka pa ring magkusa. Sabi ng isa sa mga gate master. Nagpunta ako dito para lang makita ka, at nakaramdam ako ng sobrang pagkadismaya, hindi ko inaasahan na ang pinakamalaking irregular na puwersa sa buong Dongyang County ay magiging napakahina. Si Lance ay mukhang nakatingin sa ibaba sa iyo. Lance, paano mo nalaman na kami ay mahina at mahina? Huwag kang umarte na parang kilalang kilala mo kami, nakikita ko na ang lakas sa iyo ay maaaring hindi mas malakas kaysa sa amin, at kung gusto mo talagang lumaban, ikaw ay in no way a match for the 8 of us. That middle stage inner gate master said. Tama, ang kaharian ni Lance ay nasa gitnang yugto din ng inner gate, kaya maaaring hindi mas malakas ang momentum kaysa sa kanila, hindi rin nila alam ang kaharian ni Lance, maaari lamang nilang hatulan ang tinatayang kapangyarihan batay sa momentum. Lance, sa kabilang banda, ay nagtataglay ng kakaibang lihim na pamamaraan, kaya nakakakita siya sa kaharian ng ibang tao. Hindi nagabalang magsalita si Lance at sinabing, halika, huwag mong sayangin ang oras ko, may eroplano akong sasaluhin. Nainis ang 8 gate masters nang makita nila kung paano sila tiningnan ni Lance. Joke, kailangan mo pa ba tayong magsanib puwersa? Lance, hayaan mo muna akong makilala ka. Pagkasabi niyon, ang 4 gate master na iyon, ang nanguna, ang iba pang mga gate masters ay hindi kumilos, pinayagan. Ang 4 gate masters upang makita ang kawalan ng laman ni Lance. Iniwang nakabuka ni Lance ang kanyang bibig at sinabing, kayo lang ay malayo sa sapat. Pagkasabi niyon, ang espada ni Lance ay umalangaw-ngaw at isang sword chi ang tumama sa 4 na door masters. Masisira ako. Itinaas ng 4 gate masters ang kanilang mga espada upang harangin, ngunit ang kanyang katawan ay agad na napaatras ng sword chi na iyon, at ang lahat ng kanyang damit ay napunit sa tela. Ang 4 gate lords ay natakot, at ang iba pang gate lords ay natakot din na si Lance ay napakalakas. Sama-sama kayo. Nag-utos ang Grand Gate Master, at sabay-sabay na namatay ang natitirang 7 tao patungo kay Lance. Si Lance ay gumawa ng 360 degree na sword move sa lugar at nakakalat sa isang indayog. 10,000 Buddha nag-aalok ng bulaklak. Swoosh swoosh. Ang 7 gate master ay napabagsak sa lupa sa pagkilos ni Lance, napahiyaw silang 7, at ang mga espada sa kanilang mga kamay ay natanggal na at lumipad, bukod pa rito, ang mga kamay na may hawak ng mga espada ay duguan din. Natigilan ang lahat ng mga pintor. Tumayo si Lance sa rooftop at tumingin sa mga pinto ng pinto na bumagsak sa lupa at bumantong hininga, napakahina. Noong una, iniisip ni Lance na naging hallmaster na siya ng Zhonlong Hall, at wala nang pakialam sa pagiging doormaster ng Qingyang Gate muli, ngunit ngayong nakita niya kung gaano kaina ang mga doormaster na ito, bigla nitong ginawa si Tang. Iniisip ni Lance na ang Qingyang Gate ay napakababa, at ang pagiging isang mababang pinto na master ay masyadong nakakahiya sa kanyang pagkakakilanlan.
Kung tungkol sa pagiging isang hallmaster, ito ang huling paraan para sa kaligtasan ng mag-ama ni Sally. Tumalon pababa si Lance mula sa bubong. Senior, huwag kang mag-away. Inisip ng iilang hallmaster na iyon na gustong lumaban muli ni Lance at nataranta, humihingi ng awa. Sinabi ni Lance, sino ang gate master? Senior, ako. Ang isang eksperto mula sa gitnang yugto ng panloob na sekta ay abala. Kinuha ko ang London City Zone Long Haul para hindi mabuli ang mga kamag-anak ko, pero gusto ninyong ako ang magpasakop sa inyo. Ngayong naasar na kayo sa akin, alam mo na ba ang kahihinatnan? Alam namin, at inaasahan namin maging mabait si Senior at hindi sumunod sa amin. Sinabi ni Lance, ikaw, ang Gate Master, ay may lakas ng loob na maging ang Gate Master kahit na ang iyong lakas ay napakahina. Ah, Senior? Anong ibig mong sabihin? How about this? From today onwards, you'll be my little brother, di ba? Ah, to be your little brother. Nagulat ang gate master na iyon, nasa 40 na siya, paano siya naging junior brother ng isang tao? I'll ask you last time, kapag hindi ka pa rin sumasagot, mawawalan ka ng qualification para maging junior brother ko, pipili ako ng isa pa sa inyong 8 na gate masters para maging junior brother ko, ay, tuturuan ko siya sa anumang galaw at kalahati, at siya ay sapat na upang malampasan ka. Nang marinig ito, ang 7 Panginoong disipulo ay humawak at nagsabi, handa akong maging nakababatang kapatid mo. Senior kuya, please let me be your junior brother. Kuya sa itaas, tanggapin mo ang pagsamba ng aking bunsong kapatid. Narinig ng iba pang 7 gate masters na sinabi ni Lance na maaari nilang malampasan ang gate master sa pamamagitan ng casual na pagtuturo ng 1.5 galaw, at nagpanik na magmakaawa na maging isang junior disciple. Sabi ng pangatlong gate master na iyon na puno ng kalabuan, ang ganda ng asawa ko oh. Bang! Tinalikuran siya ni Lance at ngumisi, I hate this kind of person, it's already this time, and you're still showing off in front of me that you have a beautiful wife. Narumo ang 3rd gate master na iyon, ang ibig niyang sabihin ay maganda ang kanyang asawa at maaaring ayalay kay Lance, ngunit hindi niya inaasahan na mali ang pagkakaintindi ni Lance na nagpapakita siya. 356. Pagkatapos ay sinabi ng gate master na iyon, Senior, anong patunay ang mayroon ka na ang pagtuturo sa akin sa 1.5 galaw ay maaaring magpataas ng lakas ng aking lakas. Kung gayon, gusto kong maging iyong nakababatang kapatid, nakatatanda, mangyaring patunayan ito. Pak! Sinampal ni Lance. Patunayan mo sa kapatid mo, Grand Gate Master, binigyan na kita ng pagkakataon, sige, Second Gate Master, ngayon binibigyan kita ng Junior Brother slot. Sabi ni Lance. Pounds. Agad na lumuhad ang Second Gate Master sa harap ni Lance at sumamba, Kuya sa itaas, mangyaring tanggapin ang pagsamba ng aking nakababatang kapatid, isang araw bilang kuya, isang buhay bilang kuya. Bang bang! Ang pangalawang gate master ay yumuko ng 3 beses. Ngumiti si Lance, not bad, saying that you are so sincere, tuturuan kita sa 1.5 galaw, sumama ka sa akin sa loob ng main hall. Salamat sa iyo kapatid na lalaki. Lumakad si Lance sa main hall, at ang pangalawang gatekeeper ay nagmamadaling sumunod. Ngumuso ang gate master na iyon, hindi ako naniniwalang matatalo niya ako, Hanling. Pagpasok sa pangunahing bulwagan, ang kamay ni Lance ay kumandat at bumubulusok ng hangin, isinara ang pintuan ng pangunahing bulwagan, hindi pinahintulutan ni Lance na marinig ng isa pang gatekeeper ang kanyang itinuturo. Ang pangalan mo ay Hanling. Sabi ni Lance sa master ng pangalawang pinto na iyon. Bumalik sa kuya, ako si Hanling. Hanling? Isa sa pinakamahalagang dahilan kung bakit kita tinanggap bilang nakababatang kapatid ko ngayon ay para protektahan ang mga kamag-anak ko sa London City, naiintindihan mo ba? Lahat ay sa utos ni Kuya. Good, then I'll start instruction you in martial arts now and tuturuan kita ng ilang moves.
Si Lance ay gumugol ng kalahating oras na casual na nagtuturo kay Hanling sa isa't kalahating galaw, at tulad ng inaasahan, si Hanling ay nakinabang ng husto, kaagad na natauhan ng marami at lumakas ang lakas, at si Lance ay nagturo din sa kanya ng isang hanay ng mga diskarte sa espada, bagamat siya ay hindi pa gaanong nag-e-ensayo, ang kanyang lakas ay malinaw na wala sa parehong antas tulad ng ngayon. Dagdag pa rito, si Lance ay nagbigay din ng ilang mga insight tungkol sa martial realm, at pagkatapos marinig ang mga insight ni Lance, naramdaman ni Hanling na parang ang mundo na siya ay nababagabag sa loob ng maraming taon ay biglang natauhan at malapit nang makapasok sa huli na inner gate. At sa sandaling ito, sa labas ng pangunahing bulwagan, bumantong hininga ang gate master na iyon, mga Ginoo. Huwag kayong mag-alala, hindi ako naniniwala na ang isang bata, si Lance, ay talagang gumagabay ng ilang hakbang upang mahigitan ako ni Hanling sa lakas. Tataya ako kapag dumating si Hanling. Out later, hindi ko pa rin siya kalaban. Sana nga, kapag lumabas na sila, ikaw, Demon Master, itumba mo si Hanling sa harap mismo ni Lance at tingnan kung malakas loob pa rin si Lance na magsalita. Tama, basagin mo si Hanling sa harap niya. Hindi nagtagal, bumukas ang gate ng main hall at lumabas sina Lance at Hanling. Sinabi ni Lance sa Grand Gate Master, pinalampas mo ang pagkakataon na maging aking junior na kapatid ngayon dahil hindi mo kayang bitawan ang iyong dignidad, kaya huwag palampasin kapag nakakuha ka ng isa pang pagkakataong tulad nito sa hinaharap. Sige, mula ngayon, si Hanling ang pangunahing Gate Master ng Green Sun Gate, at kayong lahat, ang mga Deputy Gate Masters. Bumantong hininga ang Grand Gate Master, Lance, sinusubukan mo bang ipaglaban ang posisyon ni Hanling bilang Gate Master? Ngumuso si Lance, ngayon, sapat na si Hanling para patayin ka sa ilang segundo, kailangan mo pa ba akong tulungan siya? Hanling, bigyan mo sila ng kaunting kulay. Oo, kapatid. Tumango si Hanling at sinabi sa Gate Master at sa iba pang 6 na Gate Master, kayong 7, magsama-sama kayo. Ano ba? Kalahating oras pa lang na nagtuturo sa'yo at ang yabang mo na. Napatalon sa galit ang Gate Master. Alam na alam ni Hanling na ang Gate Master ay hindi nakatugma para sa kanya ngayon, si Hanling ay umiling-iling sa Gate Master at sinabing, Gate Master, masyado kang gulay. Screw mo, Hanling? Pagkatapos ay titignan ko kung talagang nalampasan mo ako ng ganoon kabilis. Swoosh! Lumipad ang Grand Gate Master na may dalang kutsilyo. Alam na alam ni Hanling ang saber routine ng Gate Master, at ngayon ay nakita niya ang Gate Master na lumilipad pataas na may sword strike. Swoosh! Swoosh! Sa ikatlong hakbang, sinaksak ni Hanling ang kilikili ng Demon Master gamit ang kanyang espada. Bang! Sinipa ni Hanling ang Great Gate Master palayo. Ang natitira sa 6 na maagang Inner Gate Masters ay hindi makapaniwalang tumingin kay Lance nang makita nila na ang Second Gate Master ay talagang natalo ang Gate Master sa 3 galaw. Noon lang, tumawa si Hanling, nakapasok na ako sa huli na Inner Gate, oh my god, nakapasok talaga ako sa Late Inner Gate, Sinipa pa lang ni Hanling ang Grand Gate Master palayo, at parang may napagtanto siya, kaya ang gitnang yugto ng Inner Gate na sumakit sa kanya sa loob ng maraming taon ay bumagsak hanggang sa huling yugto ng Inner Gate sa isang iglap. What? He's broken through to the Late Inner Gate. How is that possible? Nagulat na gumapang ang Gate Master na iyon. Nang matapos na maging masaya si Hanling, lumuhad siya sa harap ni Zeman Yu, yumuko pa ng 3 beses, at sinabing, salamat kuya sa iyong paggabay, hinding-hindi ito malilimutan ni Hanling. Kung hindi dahil sa patnubay ni kuya, hindi sana ako masyadong umunlad ngayon, hindi ko na matututunan ang ganoong kalalim na hanay ng mga kasanayan sa espada, at hindi ako makakalusot sa huli na Inner Gate, maraming salamat kuya, ang kabaitan ni kuya, hinding-hindi ito malilimutan ni Hanling. Ang Grand Gate Master ay abala sa pagtatanong, Hanling, bigla kang nagbago, siya ba talaga ang gumabay sa iyo? Kalokohan, wala akong oras para makipag-usap sa isang mahinang tulad mo ngayon, kailangan ko pa ring magpasalamat kay kuya sa kanyang kabaitan. Bulyo ni Hanling sa Gate Master. Yu.
Ang mukha ng gatekeeper ay naging kulay ng atay ng baboy, at talagang tinawag niya itong mahina. Sinabi ni Lance, sige, Hanling, huwag kang magpasalamat sa akin ng walang katapusan, ginabayan kita, ngunit napakababaw lang. Sa hinaharap kapag naging master ka ng Green Sun Gate, huwag kalimutan ang aking mga tagubilin. Oo, kapatid, ang iyong mga kamag-anak ay aking mga kamag-anak. Si Hanling ay abala na tumanggo sa kanyang ulo. Kung ganoon ay aalis na ako. Kuya, magkita na lang tayo. Hindi na kailangan. Naglakad si Lance patungo sa gate, at nang dumaan siya sa gate master, ang gate master na iyon ay abala sa pagluhod at sumisigaw, Kuya, mangyaring kunin ang tuhod ko. Ngumiti si Lance, gate master, hindi, minsan naging gate master, sa buhay na ito, hindi laging may mga pagkakataon, kung nami-miss mo sila, wala na sila, sorry, hindi na ako nagkukulang sa mga maliliit na kapatid, ikaw, matutulungan ko si Hanling, ang pangunahing pinuno ng gate. Siyempre, hindi ko na kailangang magsabi pa, tutal, mahina ka na sa paningin ni Hanling. Lumabas si Lance sa pinto. Nang makita ng punong-punong gate ang lakas ni Hanling, hinaampas niya ang kanyang dibdib at pinagsisihan ang kanyang lakas ng loob. Bago marating ni Lance ang gate, isang malakas na lalaki ang tumalon mula sa labas ng bubong. Lance, please stay. Sigaw ng malakas na lalaking lumipad. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance, ngunit may pumipigil talaga sa kanya. Lance, tumigil ka. Hamarang ang lalaking iyon sa harap ni Lance. Tumingin si Lance sa kakaibang lalaki sa kanyang harapan na pumihil sa kanya, ang kanyang lakas ay ang outer gate great perfection. Sino ka, kamahalan? Isang malaking pagtatapos sa labas, talagang nangangahas akong pigilan. Walang pakialam na sabi ni Lance. Lance, ang ginawa mo sa Dongyang County ay alam na ng County Lord, hindi mo ba gustong mag-iwan ng isang bagay? 357. Muling sinabi ni Lance, sino ang iyong kamahalan, huwag mo akong itanong ng 2 beses. Ako ang katulong ng County Lord, Lance, binigyan ka ng pansin ng County Lord. Sino ang Your Excellency the County Mistress? Kilala ko ba ito? Ngumuso si Lance. Sheriff Lord ang pinakamalaking opisyal ng magulang sa Dongyang County, kahit na ang mayor ng iyong London City ay underling lang ni Sheriff Lord, Lance, huwag kang magkunwaring ignorante, gusto kang makita ni Sheriff Lord, sumama ka sa akin sa ang tirahan ni Sheriff Lord ngayon. Hindi ako libre. Lance, ayaw mong paghaluin ito, ang lakas ng loob mong maging bastos kahit sa county mistress. Sa sandaling iyon, tumakbo si Hanling at abala sa pagpigil sa bastos na pag-uugali ni Lance. Kuya, hindi dapat masaktan ang county mistress. Bakit? Napakahusay ba ni Sheriff Sama sa martial arts? Tanong ni Lance, sa mga mata ni Lance, ang Panginoon ng county ay parang alkalde, isang opisyal, anong uri ng martial power ang mayroon ang ganitong uri ng opisyal, paano maaari bang bisitahin ni Lance ang mga opisyal na ito? Ang nakakatakot sa Lord County ay hindi martial prowess, ngunit isang malakas na background ng pamilya. Ang pagiging isang nangungunang opisyal ng isang county ay imposible nang walang malakas na background, kahit na ang Lord County mismo ay mahina, siya ay kumakatawan sa mga interes ng isang pamilya. Ang masaktan ng Lord County, ay ang masaktan ang pamilya sa likod niya. Tila naintindihan ni Lance na dati, si Elsa ay tila mula rin sa isang malaking pamilya, at si Kent ay dating door-to-door son-in-law sa isang partikular na malaking pamilya. Bilang karagdagan, ang orihinal na Lance na iyon ay isa ring outcast na anak ng isang malaking pamilya. Sa mundong ito, tila marami sa mga makapangyarihang pamilyang ito. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Gayunpaman, hindi pa rin binibigyang pansin ni Lance ang partikular na county lord na iyon. Paumanhin, hindi ako malaya, ngunit kung gusto akong makita ng County Lord, pumunta ka sa London City para hanapin ako. Pagkasabi noon, lumakad si Lance. Galit na sinabi ng aide ng sheriff, Lance, maglakas loob kang huwag igalang ang sheriff, maghintay ka. Pumunta si Lance sa airport at sumakay ng eroplano papuntang London City at umalis. Sa tirahan ng sheriff.
Isang lalaki na mga 50 taong gulang ang nagtanong, nandito ba si Lance? Umiling ang assistant at sinabing, Lord Sheriff, hindi dumating si Lance. Nagsalubong ang mga kilay ng sheriff at nagtanong, hindi mo ba sinabi sa kanya na niyaya ko siyang pumunta? Aking Panginoon ng County, nasabi ko na, ngunit mukhang wala ka sa paningin ni Lance, sinabi niya na kung gusto mo siyang hanapin, maaari kang pumunta sa London City. Nagsalubong ang mga kilay ng County Lord, siya ang Panginoon ng isang county, katumbas ng gobernador ng isang probinsya, at si Lance, isang martial artist, ay napakawalang hiya sa kanya bilang isang County Lord. Aking Panginoon ng County, si Lance ay napakawalang galang sa iyo, ngunit siya ay napakalakas na natalo niya kahit ang 8 master ng Qingyang Gate, walang sino man dito ang makakapantay sa kanya maliban kung, iulat mo ang sitwasyon sa pamilya. At ipapadala sa pamilya ang mga eksperto para harapin si Lance, para matuto si Lance ng leksyon at makita kung maglalakas loob pa rin siyang tretuhin ka ng walang galang sa hinaharap. Ipinikit ng sheriff ang kanyang mga mata, bagamat ang kawalang galang ni Lance ay nagpagalit sa kanya. Gayunpaman, naunawaan din niya na si Lance ay nagtataglay ng lakas ng inner class at hindi siya kapantay na martial artist, wala siyang magagawa tungkol dito kahit na siya ay isang magulang. Opisyal. Sheriff, gusto mo bang mag-apply sa pamilya para magpadala ng expert? Napakabata pa ni Lance at kayang abutin ang ganitong uri ng lakas, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay walang hangganan, inimbitahan ko siya dito sa orihinal upang kausapin siya at alamin kung saan siya nanggaling, kung siya ay nanggaling sa ilalim, pagkatapos ay iuulat ko ang sitwasyon. Sa pamilya at tingnan kung maaari tayong pumili ng anak na mapapangasawa na ikakasal kay Lance, upang si Lance ay maging door-to-door son-in-law ng aming pamilya at magdagdag din ng talento sa pamilya sa kasamaang palad, si Lance ay coming, kaya tayo mismo ang pumunta sa London City. Bumalik si Lance sa lungsod ng London. Kinabukasan, ang mayor ng London City, vice mayor. Maraming opisyal, malaki at maliit, ang lahat ay naghihintay sa paliparan, at ang County Lord ay darating sa London City ngayon. Alas 8 ng umaga, lumabas ng paliparan ang Lord County, at ang alkalde ng lungsod ng London, kasama ang ilang mga kinatawang alkalde, ay nagmamadaling binati siya. Sheriff Chen, maligayang pagdating sa London City para sa gabay. Sinabi ng Sheriff Chen na iyon, Mayor Wang, pumunta ako sa London City sa oras na ito para sa isang tao lamang. Sino? Lance, magpadala ka ng kotse para dalhin ako sa Lance ngayon din, gusto ko siyang makausap ng personal. Oo, ginang ng County Chen. Si Lance ay nagtungo sa Palanan Middle School ngayon, dahil malapit na ang mga huling pagsusulit, at kahit na si Sally o si Bella ay hindi nakapag-aral ng maayos, gusto pa rin nilang sumama sa mga pagsusulit. Kinuha din ni Lance ang huling pagsusulit. Ang pangunahing representasyon ng isang quadratic function ay A, y katumbas x 2 dagdag boy dagdag c, a hindi katumbas 0. B, y katumbas x 2 dagdag boy, a hindi katumbas 0. C, y katumbas x 2 dagdag c, a hindi katumbas 0. Hinawakan ni Lance ang kanyang ulo. Pagkaraan ng ilang segundo, sinabi ni Lance sa kanyang isip, mukhang dapat B. Okay, pagkatapos ay piliin ang B. Pinunan ni Lance ang B, at pagkatapos ay nagpatuloy sa susunod na tanong. Mabilis na natapos ni Lance ang lahat ng multiple choice na tanong, pinupunan ang mga blanco at kung ano pa ang gusto niyang gawin, kaya si Lance ang unang nagbigay ng papel. Pagkatapos ibigay ang mga papeles, lumabas si Lance sa silid-aralan at nakita si Yuan Liao at ang iba pa na nakaupo sa damuhan sa harap ng gusali ng paaralan na nakakakuha ng mga buto ng melon. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, hindi ko inaasahan na may sinumang maaaring mag-abot ng mga papel ng mas mabilis kaysa sa akin. Sa sandaling ito, dumating ang principal upang hanapin si Lance. Lance. Headmaster, ano ang hinahanap mo sa akin? Lance, may malalaking tao dito para makita ka. Ako ang malaking tao ng lungsod ng London, may iba pa bang malaking tao maliban sa akin? Tanong ni Lance. Ang Panginoon ng Sheriff ang pumunta sa iyo.
Natigilan si Lance, pumunta siya sa Dongyang County kahapon, ipinadala ng Panginoon ng county na iyon ang kanyang katulong para hanapin siya, hindi pinansin ni Lance, hindi niya inaasahan na pupunta siya sa London City para maghanap. Para sa kanya ngayon kusa. Sinabi ni Lance, sige, dahil ang Panginoon ng county na ito ay napakatapat, kung gayon papayag akong makipagkita sa kanya, gusto kong makita kung ano ang magagawa niya para mahanap ako. Nasa opisina ko, dali. Mabilis na dumating si Lance sa opisina ng punong guro, sa ngayon, sa labas ng opisina ng punong guro, nakatayo sa bus ang alkalde ng lungsod ng London, ang deputy mayor, at iba pang malalaking opisyal. Nang makita ng alkalde at ng iba pa si Lance na paparating, tumango sila kay Tang si Lance, kahit na si Lance ay hindi isang opisyal, siya ay isang mataas na martial artist, kaya kahit na ang alkalde ay kailangang magbigay ng ilang mukha. Sabi ng alkalde, Lance, hinihintay ka na ng sheriff sa loob, pumasok ka kaagad. Pumasok si Lance sa opisina at biglang nakita ang isang matandang lalaki na mga 50 taong gulang. Ikaw si Lance. Napangiti ang matanda nang makita niya si Lance. Oo, ako nga. Sheriff, ano ang ginagawa mo sa aking paaralan kung hindi ka naging opisyal ng magulang mo sa Dongyang County? Sa pagitan natin, mukhang hindi tayo magkaparehas ng wika. Siyempre, kung gusto mo maging isang uri ng opisyal dahil magaling ako sa martial arts, hindi iyon kailangan, ang interes ko ay wala sa opisyal. Diretso sa punto si Lance at sinabi. Lance, halika, maupo ka at uminom ng tsaa, mag-usap tayo. Habang nakaupo si Lance, isinara ng sheriff ang pinto ng opisina at inutusan ang alkalde at ang iba pa sa corridor sa labas, bumaba ka. Yes, sheriff. Umalis na ang alkalde at iba pang hindi kaugnay na tauhan. 358. Sabihin mo sa akin, Lord County, ano ang iyong pinanggalingan mula sa Dongyang County upang hanapin ako ng sinasadya? Tanong ni Lance. Ngumiti ang Sheriff Lord, Lance, hindi ako naniniwalang 18 ka lang, ngunit ngayong nakita ng personal, kailangan kong maniwala. Bakit mo hinaila ang edad ko sa ganito? Lance, mas mabuting magpakilala muna ako, ang pangalan ko ay Chen Rod, ako ay mula sa pamilyang Chen sa Binjo. Hindi rin masama ang lakas ng pamilya kong Chen sa imperyo. Sige, huwag ka masyadong magsalita, just get to the point. Oh, sige. Diretso na ako sa punto. Lance, 18 taong gulang ka pa lang at naaabot mo na ang inner gate level, siguradong henyo ka. Maari ko bang itanong, ano ang iyong kaharian? Middle inner gate. Hindi ito itinago ni Lance. So you're from one of the big family. Tanong ulit ni County Mistress Chen. Sinabi ni Lance, wala akong pamilya. Bagamat alam ni Lance na ang orihinal na Lance ay mula sa isang malaking pamilya, sadyang hindi kinilala ni Lance na siya ay mula sa pamilyang iyon, at ang orihinal na Lance ay isa ring outcast mula sa expelled na pamilya. Masaya ang puso ni County Mistress Chen. Lance, iniisip ko kung gusto mong bumalik sa pamilyang kasama ko. Sa pamilya mo. Tama. Anong gusto mo? Lance, kung pupunta ka sa pamilya ko, ginagarantiya ko na tiyak na magkakaroon ka ng mga benepisyo, sa talento na ipinakita mo, siguradong makakahanap ka ng magandang babae sa pamilya ko na mapapangasawa mo, at hindi ka pa kabilang sa anumang pamilya, darating. Mula sa ibaba, kung maaari kang maging door-to-door na manugang ng aking pamilyang Chen sa hinaharap, sa palagay ko ay magiging napakaliwanag ng iyong kinabukasan. Tumaas ang sulok ng bibig ni Lance, joke, kailangan kong maging door-to-door son-in-law. Medyo nalungkot si Lance nang marinig niya ang mga salitang door-to-door son-in-law, at iugnay ito kay Kent, na naging door-to-door son-in-law ng ibang tao noon. Ang pamilya namin ni Chen ang iyong pinakamalaking patron, bakit mo tatanggihan ang door-to-door sons-in-law? Napatingin si County Mistress Chen kay Lance na nagtataka. Sige, akala ko partikular na hinanap mo ako, ano ang malaking bagay, hindi ko akalaing nakikita mo na magaling ako sa martial arts at gusto mo akong i-recruit para maging door-to-door son-in-law, fuck you, kung alam ko lang, hindi na kita makikita, wag mo na akong guluhin ulit in the future.
Lumabas ng opisina si Lance, may dalawa ng kasintahan si Lance, paano siya napunta sa door-to-door son-in-law ng isang tao para umakyat sa kapangyarihan ng tinatawag na malaking pamilya, anong kahihiyan? Ngumiti ang county mistress na si Chen. Lance, pumunta ako dito ngayon para makipagkita sa iyo ng personal, hindi para mag-propose sa iyo. Ngayong nakita, magaling ka na, susunod ako sa pamilya ko, kung the family will recruit you or not, it's not for me to decide. Much ado about nothing, babalik muna ako. Umalis si County Chen sa White Cloud High School na may ngiti sa kanyang mukha, at habang nasa bus, tumawag siya sa telepono. Hoy, Elder? Nakahanap ako ng talento mula sa ibaba, ang pangalan niya ay Lance, 18 taong gulang pa lang siya at nakarating na sa gitnang yugto ng Inner Gate. Ano? Umabot sa gitna ng Inner Gate sa edad na 18 taong gulang. Ang boses sa telepono ay nawalan ng lakas, ito ay kabilang sa isang napakahusay na kategorya ng henyo. Oo, ngayon ko lang siya nakilala. Rod Chen? Nagawa mo ng mabuti. Ang ganitong uri ng henyo ay nag-uulat sa pamilya sa sandaling ito ay natuklasan, ito ay nagkakahalaga ng pagsasama-sama. Pero, mukhang walang pakialam si Lance. Nako, hindi niya kasi naiintindihan ang pamilya namin ni Chen. I'll send someone to test if totoo ang sinasabi mo, tutal hindi ka naman martial arts practitioner, normal lang na umiwas ng tingin. Sa wakas natapos na ang huling pagsusulit ng paaralan, at naaprubahan ang mga marka kinabukasan. Napakahina ng mga resulta ni Lance, na may pinakamataas na marka na 32, na lahat ay nabulag ng maraming pagpipiliang tanong. Siyempre, bagamat hindi nag-concentrate sina Bella at Sally sa pag-aaral sa pagtatapos ng term, mahusay pa rin sila sa mga pagsusulit, pareho silang nakapasok sa top 20 sa buong taon, at pareho silang nagkaroon ng perpektong mga marka sa dalawang paksa. Matapos makuha ang mga report card, hayagang naglakad si Lance sa paligid ng campus na may isa sa kanyang kaliwang kamay at isa sa kanyang kanan. Si Lance ay hindi natatakot sa mga taong tumuturo sa kanyang likuran. Master. Tumakbo si Andrew dala ang kanyang report card. Andrew, kamusta ang test? Napayuko si Andrew sa kahihiyan, isa lamang siyang campus genius expert at napakahirap sa pag-aaral. Matagal nang hindi sinubukan ni Lance ang lakas ni Andrew. Nagtanong si Lance, paano mo sinasanay ang tungming sword technique na itinuro ko sa iyo noon? Magsanay ka para ipakita sa akin. Oo, guro. Si Andrew ay puno ng kumpiyansa at nag-practice ng tungming sword technique sa harap ni Lance. Gayunpaman, pagkatapos itong makita ni Lance, siya ay nadismaya sa loob. Master, kumusta? Andrew, ipagpatuloy ang mabuting gawain, aakayin ka ni Master sa pintuan, ang paglilinang ay nakasalalay sa individual. Okay, magsisipag ako. Tumango si Lance at sinabing, kung gayon, happy winter break. Pati rin Master. Pagkatapos, inakay ni Lance ang kanyang dalawang kasintahan sa kanyang sasakyan at si Lance ay umalis. Tanong ni Bella, Lance, mukhang hindi ka natutuwa kay Andrew tinatawag kanyang Master, hindi mo man lang siya ginabayan. Sinabi ni Lance, limitado ang kinabukasan ni Andrew. Bakit mo sinasabi iyan? Tanong ni Sally. Hindi ganoon kalalim ang set ng tungming sword technique na itinuro ko sa kanya, pero ang tagal niya bago makarating dito, sayang, medyo disappointed ako sa kanya. Gusto ko sanang turuan siya ng ilang martial arts tips, ngunit nakikita kung gaano kahirap ang kanyang pangunawa, wala akong balak na gawin iyon. Bagamat tinatawag niya akong master, kinukuha ko lang siya bilang isang rehistradong disipulo, kaya't samahan na natin siya mula ngayon. Sabi ni Lance. Kadalasan, kung ang talento ng isang notated disciple ay hindi nakakatugon sa inaasahan ng kanyang master, unti-unti, ang kanyang master ay titigil sa pagbibigay pansin sa kanya, at ganoon ang pakikitungo sa mga notated na disipulo. Andrew ay ikinalulungkot na si Lance ay walang pagnanais na magturo sa kanya kahit ano pa. Sa sandaling ito, sa paliparan ng lungsod ng London, dalawang lalaki ang lumabas ng paliparan, ang isa sa kanila ay nasa edad 30s, na may lakas ng gitnang yugto ng Inner Gate, at ang isa ay isang matandang lalaki, na may nagbabantang lakas.
Sinabi ng matandang iyon, Leon, ang layunin ng aming pagbisita ay upang makita kung ang Lance na iyon ay isang tunay na henyo. Kapag nakita namin si Lance mamaya, lihim ko siyang inoobserbahan, kaya huwag mag-atubiling magpeke ng dahilan. Para ay bully siya. Sinasabing si Lance ay nasa gitnang yugto din ng inner sect, tingnan natin kung ilang galaw ang maaaring gawin ni Lance sa iyong mga kamay. Okay, pero paano kung matalo si Lance sa loob ng ilang galaw sa kamay ko? Sabi ng matandang iyon, kahit na matalo siya, henyo pa rin siya, kung tutuusin, para maabot ang inner gate level bago ang edad na 20, karapat-dapat siya sa matinding pagsisikap ng pamilya naming Chen na ay recruit siya. Kung ito ay isang anak ng isang malaking pamilya, ang ganitong uri ng talento ay tiyak na magiging isang prioridad para sa pamilya upang linangin. Sinabi ng 30 taong gulang na lalaki, hindi ko alam kung sino ang mas makapangyarihan, itong si Lance o ang pangunahing tagapagsaka ng aming pamilya Chen, si Chen Wo. Nako, si Flame Chen ay isang henyo na tinututukan ng aming pamilyang Chen sa paglilinang, siya ay 19 na taong gulang pa lamang at nakarating na sa huling bahagi ng inner gate, si Lance ay itinuturing din na maaaring maging kapantay ng mga taong tinututukan ng aming pamilya. Sa paglilinang, kaya sineseryoso ng aming pamilya ang usaping ito tungkol kay Lance. Siyempre, ang karakter ni Lance ay dapat ding pagtuunan ng pansin. 350. Ang dalawang lalaking ipinadala ng pamilya Chen ay pumunta sa bahay ni Kent, at hindi mahirap makuha ang address kung saan nakatira si Lance. Sinabi ng matandang iyon, Leon, pumasok ka at ay bully si Lance, magmamasid ako mula sa dilim. Oo. Pagkatapos sabihin iyon, ang tinatawag na Leon ay lumipad sa bahay ni Kent. Lance, lumabas ka, anak ng puta, lumabas ka. Sigaw ni Leon. Si Lance ay nagtuturo kay Sally na magsanay ng martial arts sa damuhan sa likod ng bilya, at si Bella ay nagsasanay ng magkasama, kahit na ang kanyang mga ugat at buto ay mahirap, maaari pa rin siyang magsanay ng martial arts kahit na ang kanyang mga ugat at buto ay mahirap, hindi lang siya gaanong nakamit. Sa sandaling ito, may sumigaw sa labas. Lance, sino ang sumisigaw sa iyo anak ng isang asong babae? Si Sally ay abala sa paghinto. Tumalon si Lance at lumipad papunta sa bubong ng bilya, nakatayo sa bubong at nakita ang isang lalaki na nasa edad 30 sa harap ng bilya. Lance, anak ng asong babae. Nakita ng lalaki si Lance at muling nagmura. Sinabi ni Lance, itong kapatid na lalaki, wala kang kalaban-laban para sa akin, umalis na tayo. Natigilan ng tinatawag na Leon, ngunit sa halip na magalit, sinabi ni Lance na hindi niya siya kalaban at hinayaan siya. Lance, bubugbugin kita ngayon, bumaba ka. Ikinawit ni Leon ang kanyang daliri kay Lance. Ngumuso si Lance, sabi ko, hindi kita kalaban, at kung sino man ang nagtatago sa labas, huwag kang magtago, nahanap na kita. Sa sandaling ito, ang matandang lalaki na nakatago sa labas ng bilya ay mukhang natigilan, medyo hindi kapani-paniwala, siya man lang ay isang Hautian level na elder ng pamilya, talagang natuklasan siya ni Lance, oh my god, itong si Lance ay masyadong hindi makajos. Tumawa ang matandang iyon at lumipad papasok, tumatawa, Lance, nalaman mo talaga ang tungkol sa asawa ko. Umalis si Lance sa kanyang bibig at sinabing, napakasama ng pagtatago, at natututo ka pa ring magtago sa iba. Bagamat ang kaharian ni Lance ay nasa antas lamang ng inner gate, ang mga kasanayan sa pagtatago ng matandang iyon ay malinaw na napakababa sa mga mata ni Lance. Tumawa ang matandang iyon, nakakabaliw ang tono mo, pero gusto ko. Sinabi ni Lance, dapat ay sinadya ninyong dalawa na hanapin ako, kung hindi ako nagkakamali, dapat ay galing kayo sa ilang pamilyang Chen, para ma-verify kung karapat-dapat ba ako sa panghihingi ng pamilya mo, tama ba? Ang matanda at ang tinatawag na Leon ay parehong nagulat, si Lance ay napakahusay, nahulaan niya ang lahat ng sabay-sabay. Lance, paano mo nalaman? Hindi ako tanga, kahapon ng umaga may isang county Chen na lumapit sa akin, kaya hindi nakakagulat na nahulaan ko ang iyong mga pagkakakilanlan.
Tumango ang matanda, tama, galing talaga kami sa pamilya Chen mula sa Binjo, Leroy Chen ang pangalan ko, elder ako ng pamilya. Leon ang pangalan niya, at miyembro siya ng clan ko. This time, sa utos ng pamilya, pumunta ako para hanapin ka. Una, para ma-verify kung henyo ka ba o hindi, at pangalawa, kung pumasa ka sa verification, siguradong gagawin namin ang lahat para ma-recruit ka bilang miyembro ng ang aming pamilya. Nabalitaan ko na nasa gitna ka ng inner gate, kaya nagdala ako ng Leon na nasa gitnang stage din ng inner gate kasama ko. Tumingin si Lance sa lalaking tinatawag na Leon at sinabing, pwede ka nang umalis, hindi siya makakapareha sa akin. Ngumuso ang Leon na iyon, Lance, dahil lang sa sinabi mong hindi ito karibal ay hindi ibig sabihin na hindi. Tumawa ang matanda at sinabing, Lance, sinadya kong dinala si Leon, na nasa gitnang yugto ng inner sect, para i-verify ka, kaya natural, hindi ka magiging strawman. Sa tingin ko ito ay mas mabuti para sa iyo. Hindi pa ito tukuyin, sa totoo lang, si Leon ay nasa aming pamilya, sa lahat ng mga panloob na sekta. Isa sa pinakamalakas sa mga eksperto noong panahon. Dinala namin sa iyo ang pinakamakapangyarihang midterm na panloob na sekta, kaya naiintindihan mo. Sinabi ni Lance, dahil iyon ang kaso, wala akong ibang pagpipilian kundi ang hayaan kayong gumawa ng paraan, ngunit huwag mo akong sisihin sa pagiging iskandalo, wala akong intensyon na maging bahagi ng isang partikular na pamilya, lalo na ang isang pinto. Tedor na manugang. Oh, Lance, masyadong nagmamadaling pag-usapan ito ngayon, hayaan mong i-verify ito ni Leon bago natin pag-usapan ito. Sabi ng matanda. Kahit ano. Isang kindat ang binigay ng matanda kay Leon, na naunawaan, pagkatapos ay tumalon at lumipad patungo sa bubong, hinugot ang kanyang espada na may haplos sa kanyang kamay habang sumisigaw, Lance, mangyaring kumilos ka. Pinagmasdan ni Lance ang paglukso ni Leon sa hangin at umatake gamit ang isang espada, na may kasamang walang katulad na mabangis na sipol ng espada, isang matalim na layunin na nakalock kay Lance, na karapat-dapat na maging pinakamalakas na midterm na dalubhasa sa panloob na pinto ng pamilya Chen. Gayunpaman, sa mga mata ni Lance, ang kanyang malalim na pamamaraan ng espada ay karaniwan, at si Lance ay may 100 paraan upang basagin ang kanyang espadang ito. Nang ang espada ni Leon ay umabot kay Lance, ang kamay ni Lance ay gumalaw na para bang ito ay isang after image. Gayunpaman, si Leon ay hindi mahina at nakita niya ng maaga na si Lance ay talagang nagawang mabali ang kanyang espada at binago ang kanyang diskarte sa espada, kaagad na hinayla. Ito hanggang sa pinakamalakas. Swoosh! Ang 10 sunod-sunod na espada ni Leon, tila walang puwang sa pagitan ng bawat espada, iniwan ang kanyang kalaban na walang pagkakataon na mag-alinlangan, at kung sino pa man iyon, natalo na sana siya sa kanyang serye ng 10 espada. Ngunit ang ilang katawan ni Lance ay nanginginig, at ang dosenang mga espada ni Leon ay hindi man lang nahawakan ni isang beses ang damit ni Lance. Nagulat si Leon, hindi naasahan na talagang may lakas si Lance. Just when Leon was about to use another dozen swords, suddenly, a huge force spread out from his chest, then his arm also became weak, and his body whistled and flew backwards, whistling wind sounds were heard in his ears. Bang! Leon smashed straight down from the roof to the ground in front of the villa. Lance, on the other hand, was still standing on the roof, and he hadn't even moved his position. The difference in strength between the two of them was high and low. That old man's face changed drastically, never expecting that the strongest middle stage inner gate of his family would be no match for Lance at all. At this time, Leon climbed up from the ground. Leon felt very ashamed, and immediately shouted, Lance, look at the sword. Leon still wanted to fight again, when the old man shouted, Leon, stop. Leon was unconvinced. Elder Sally, I can still fight again, I'm not injured at all, this doesn't count as me losing. Lance only gave a slight snort. This Leon? How uninteresting. If he hadn't been merciful, how could he not have been injured? Leroy Chen glared at Leon and said, Leon, if you lose, have some manners,
the reason you're not injured is because people didn't even try to injure you. Me. Leon felt ashamed of himself when the elder said that, and he was only thinking of fighting again because he was very frustrated inside. Only then did Leroy Chen smile and said to Lance, Lance, your strength, which I admire, is indeed much higher than Leon. I've already said that he's not my opponent. Alright, now that you've finished verifying, you can leave. I still have to instruct my 2 girlfriends in martial arts practice. I don't have time to entertain you. Lance said. Leroy Chen and Leon both looked at Sally and Bella who were standing at the side of the villa, seeing that both of them were country-looking, their hearts thumped. No wonder Lance was so disdainful of being their family's door-to-door son-in-law. 306 na po. Leroy Chen smiled and said, Lance, I will report your situation to the family, don't worry, our Chen family will definitely show sincerity worthy of you, and I hope you will think twice. No need, I just want to be a beautiful man in peace and quiet. Oh, then we'll take our leave first. Only then did Leroy Chen and Leon leave, feeling like they hadn't come to verify Lance, but to be hit in the face by him. At first, Leroy Chen was hidden outside the villa and was discovered by Lance, making Leroy Chen lose face, and then Leon was defeated straight away in seconds. Gayunpaman, sila ay nasa sabik, at habang ginagawa nila ito, mas ipinapahiwatig nito na si Lance ay isang henyo at malakas na tao. Elder Sally, si Lance ay talagang malakas, ang ganitong uri ng kanyang lakas, sa anumang pamilya, iyon ang magiging prioridad na linangin, mahirap paniwalaan na mayroong isang mahuhusay na martial arts practitioner sa mababang uri ng mga mamamayan. Sabi ni Yang. Tumango si Sally, lubos na nalampasan ni Lance ang inaasahan ko, kapag bumalik ako at nagsumbong sa pamilya, tiyak na mapapanalo ko siya. Gayunpaman, si Lance ay mayroon ng 2 napakagandang kasintahan, natatakot ako na hindi ito gagana kung ang kasal ay ginawa, si Lance ay hindi isang taong handang umakyat sa hanay ng mga makapangyarihan sa isang sulyap. Napabuntong hininga si Leroy Chen, karamihan sa mga babae sa aming pamilya na halos kasing edad ni Lance ay engaged na para ikasal. Maaari lang kaming pumunta sa mga nakababata, ngunit hindi ko alam kung may mga maganda sa mas batang edad. Hindi sineseryoso ni Lance ang pamilya Chen at patuloy na tinuruan sina Sally at Bella na magsanay ng martial arts, naging girlfriend na sila ni Lance, at gagawin ni Lance ang kanyang makakaya. Sa isang kisap mata, lumipas ang 1 linggo, at dahil winter break na, walang ibang ginawa si Lance kundi turuan ang kanyang mga kasintahan kung paano magsanay ng martial arts. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Swoosh! Sa damuhan sa likod ng villa, hawak ni Sally ang kanyang espada, lumilipad ang mga bulaklak ng espada, hindi pangkaraniwang kapansin-pansin. Si Bella ay nagsasanay sa kanyang pagbigkas sa kabilang panig, hinahanap ang kanyang breakthrough point mula sa kanya. Boses, ngunit hindi siya gaanong nagtatagumpay sa ngayon. Tumingin si Lance kay Sally at ngumiti, hindi masama, Sally, ang iyong kasalukuyang antas ng martial arts, sa tingin ko, ay hindi bababa sa 60 dagdag na antas. Hindi naman. Nagulat si Sally, hindi alam, napunta siya mula sa pagiging martial artist na hindi marunong mag-martial arts hanggang sa mahigit 60 antas. Walang kakaiba dito, ang level 60 plus ay isang bagay lamang na nakikita ng mga tao sa iyong maliit na lugar na makapangyarihan. Leroy, sa tingin ko ay oras na para hamanin mo ang 10 natatanging kabataan. Sabi ni Lance. Ano, para hamanin ko ang 10 outstanding youths? Nagulat si Sally, at labis ding nabigla si Bella. Tama, itinuturing ka ng eksperto ngayon, kaya bakit hindi ka pumunta at hamanin ang unang lugar ng 10 outstanding youths? Ang pagsasanay sa iyong sarili araw-araw ay hindi angkop para sa paglaki. Hindi umimik si Sally, parang hindi siya makapaniwala, kaya niya talaga pumunta at hamanin ang top 10 outstanding youths. Sa sarili niyang impresyon, siya pa rin ang mayamang second-generation lady na hindi marunong sa martial arts. Hinihikayat ni Bella, Leroy, makinig ka kay Lance.
sa palagay niya ay mayroon kang lakas na hamanin ang mga natatanging kabataan, kaya dapat ay mayroon siyang mga dahilan, marami ka ng nos-anay, ang iyong pag-iisip ay kailangang magbago mula sa mahihina. Ikaw ng nakaraan. Tumango si Sally, mabuti. Well, pagkatapos ay pupunta ako at tutulungan ka sa labanan. Pero paano kung hindi ako ang kalaban ni Lin Xiaofeng? Sabi ni Sally. Kung hindi mo talaga siya kalaban, ayos lang dahil isa kang taong hindi marunong mag-martial arts kalahating buwan na ang nakalipas at walang nang ahas na pagtawanan ka. Siyempre, kung matatalo mo si Lin Xiaofeng, iyon ay napakarangal. Pagpapasigla ni Lance. Tumango si Sally na may kasabikan. At si Bella ay labis na naiinggit kay Sally, si Bella ay wala pang nagagawa, bagaman siya ay may natutunan, gayunpaman, si Bella ay mas mahusay sa pagsasanay ng kanyang panloob na pag-iisip, dahil ang kanyang mga ugat ay mahirap, kaya ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa pagsasanay ng kanyang panloob na mga kasanayan. Tumingin si Sally kay Lance, hindi niya masabi kung gaano siya naantig, ganap na binago ni Lance ang kanyang kapalaran, orihinal na siya ay hindi lamang isang taong walang martial arts, kundi isang taong hindi mabubuhay hanggang 20 taong gulang. Ngunit ngayon, nagawa niyang hamanin ang 10 outstanding young men. Lumuhad si Sally sa mga bisig ni Lance at nagpapasalamat na sinabi, "Salamat, Lance, lahat ng mayroon ako ngayon ay dahil sa iyo." Nakita ni Lance na napakalaman ni Sally, kaya hindi na siya nakatiis at tumawa, "Huwag mong sabihing napakalaman, ikaw ang aking kasintahan, ang aking babae, dapat kong gawin ang lahat." Nakabaon ang mukha ni Sally sa dibdib ni Lance, namumula, "Ako ang magiging babae mo sa buong buhay ko, at sa susunod na buhay ko rin." Hahaha. Tumawa si Lance, tumingin kay Bella na nakatayo sa gilid, at abalang sinabi, "Bella, halika rito." Niyakap din ni Lance si Bella sa kanyang mga bisig, hindi siya makapal, kailangan niyang magmahal ng magkasama. Sinabi ni Lance kay Bella, "Bella, kahit na wala ka pang nakakamit, ngunit hindi ka dapat panghinaan ng loob, kailangan mong magtiwala sa akin, sa malaot madali ay magiging master ka rin. Kailangan mong magpatuloy para sanayin ang iyong panloob na mga kasanayan, huwag magpabeye." Ma'am. Sa sandaling ito, isang tunog ng pag-ubo ang nagmula sa likuran, cough cough. Si Lance ay abalang lumingon at nakitang si Kent iyon. Nang makita ni Sally ang kanyang ama na paparating, siya ay nahihiya sa kanyang sarili, at si Bella ay nakaramdam din ng pamumula, at bigla silang tumakbo sa vilya na magkahawak kamay. Ngunit si Lance ay hindi nakaramdam ng anumang kahihiyan. "Tio Kent? Bumalik ka na, kumusta na, pagod ka na ba sa pagsisilbi bilang acting head ng Zunlong Hall nitong mga araw na ito?" Nakangiting tanong ni Don Lance. "Lance, pag-usapan ng tungkol sa pagod, pakiramdam ko ay napakadamdamin at ang aking mga tauhan ay napakamasunurin." Sabi ni Kent. Ngumiti si Lance, "Tio Kent, huwag magatubiling gawin ang iyong trabaho, hindi banggitin ang London City, kahit ang Qingyang Gate ng Dongyang County. Ang gatekeeper na iyon ay ang aking nakababatang kapatid, kahit na ang county master ng Dongyang County, ay magalang din sa akin, kaya ang buong Dongyang County, kinain na ito ng itim at puti, hindi mo kailangang pasayahin ang sinuman, magagawa mo ang anumang gusto mo." Ngumiti si Kent kay Ellie, "Oo, naitakda mo na ang buong itim at puti ng Dongyang County, hindi banggitin ang lungsod ng London. Ngayon ay masaya akong nabubuhay araw-araw, si Sally bilang iyong kasintahan, hindi ko kailangang mag-alala about her anymore, this day, it's so nourishing, minsan natatakot akong magising at malaman na nananaginip ako." Hahaha. Tumawa si Lance at sinabing, "Tito Kent, may sasabihin ako sa iyo, maglalagay ako ng challenge letter para kay Sally para hamanin si Lin Xiaofeng, ang una sa 10 natatanging binata ni London." "Ano?" Hinahamon si Lin Xiaofeng. Hindi makapaniwalang tumingin si Kent kay Lance. "Oo, Tito Kent? Natatakot akong hindi mo pa alam? Si Leroy ay hindi na ang babaeng dating walang alam sa martial arts, siya ngayon, kahit papaano, isang level 60 martial arts practitioner," tinanong ko siya.
Para hamanin si Lin Chaopeng, ito ay itinuturing na kanyang unang tunay na laban, kailangan niyang lumaban ng mas maraming tunay na laban upang mas mabilis na umunlad. Dadalhin ko siya sa Martial Academy sa susunod na taon, at isang magandang taya na siya ay papasok sa Martial Academy. Salamat, Lance. Tuwang-tuwang kinamayan ni Kent si Lance. No need, she's not just your daughter, she's also my girlfriend. Aha! Tuwang-tuwa si Kent Brown na malapit na siyang umiyak. Forget what they doing, keep on